magandang gabi. Mga nakapanood ng aking katuruan. Kaulugan po na yan ang dakilang takapagturo. Kahit sana kasulatan. Habang po ako ay nagtuturo sa aking katuruan, yung mga doktor sa espiritu, sila man po ay patuloy ang pangagamot espiritual na gamutan. At maring mapakinabangan ang aking tinuturo. Nasa kasaysayan ng kasulatan ng Jesus Santo Espiritu na ang darating na kasunod ko ay higit na mas dakila kaysa akin. Kay Juan Bautismo ito. Ang kay Jesus Santo Espiritu ay naparito ako para kayo iligtas. Kung iba man ang aking memorya ng salita na aking pinag-aralan, kung may sisimplify, ganun pa rin. Tapos, dahil ang darating na kasunod ko, ang magpaparusa base rin sa aking mga salita. Alin? Kung hindi kayo makikinig ng matuwid, sila ang magpaparusa sa inyo. Tandaan, ako po ay tagapagturo lamang at isa ring mga awit. Ngunit patuloy ang pag-iral na 10 buwang proseso sa pinakapanimula, automatic, lahat, universo, house in lot. Ang lahat ng bumagsak sa lupa na gumapang na hindi na itayo o hindi na kayang itayo o tumayo, sila po ay umahon bilang isang tahanan na siyang nakatayo. Ngunit nung sila ay lumabas, sila ay taong nabubuhay ng normal. Intindihan? Muling pagkabuhay. Umiiral po ang lahat ng aking salita. Bawat salita ko, kahit alin man ang aking sabihin, ito po ay naka-proseso sa buwan, bawat buwan. Saan? Sa aking kapanganakan. Dahil bawat salita na meron ako, ito lamang ang evolusyon. Evolusyon ng ano? Pagkumpleto ng sariling pag-iisip. Hanggang sa makumpleto ang kaliwakan ng mga mata. Nasang lalaki babaeng angkan. At kung kayo man po ay nababastusan dahil kayo ay matagal na nag-aral, hindi po pinagbabasihan ang naunang nag-aral o nauling nag-aral. Ang pinagbabasihan po dito ay yung tanggap mo ang kapalaran mo. Kung ikaw man ay mamatay o magdusa sa iyong sariling kapanahunan, ay tanggap mo. Una, disiplina sa magulang. Kailangan yung tanggapin. Kahit na kayo ay malakas na ang katauhan, kayo ay didisiplinahin pa rin ng angkan. Una, sa pisikal na pagdidisiplina. Disiplina sa kastigo, Jesus Santo Espiritu. Kasunod, at yung pagtugis. Paghanap yun sa anak. At kapag nahanap ang anak, kayo ay kakastiguin kung saan man kayo naroon. Hanggang sa kayo ay makauwi sa tahanan. At pangtatlo, sa oras na kayo ay nasa hustong gulang na, sa oras na kayo ay nasa hustong gulang na, yung kastigo sa nakalipas na panahon na kayo ay isa pa lamang bata o kung saan kayo ikinukulong sa tahanan lamang, yun po ay pamarusa na sa espiritu. Kaya yung kastigo sa akin ng kapanahonan, yun ay pamarusa na sa espiritu. At mas malala pa pagdating ng panahon. Dahil mas malala ang pinag-aralan ko. At itong kahulugan ng panghuli sa kalaban. Ang talas ng pag-iisip na siyang nasa likod ng katauhan ay siyang pagkilos, isang kahulugan ng eksakto impuntong pagpupo. Pag kumilos, iyon ay pagpupo o pagtae. Pag-opera sa espiritu. At yung dila, ito naman ay tumutukoy naman ito sa pag-sleep six, regla. At ang budbudo naman na siyang pag-iisip o kaliwakan ng mga mata ay tumutukoy naman ito sa pagwiwi, wastong pagpupo, pagkilos, wastong pagwiwi, kaliwakan ng mga mata, wastong pag-sleep six o regla. Panalita ito gamit ang bukang bibig. Sa pamagitan ito na paggamit ng ibabang bahagi, kung kayo po ay tumutukoy dahil mayroon talas ang pag-iisip, mayroon ding talas ang dila, mayroon ding talas ang ilong. Ngayon, para saan yung talas? Tumutukoy ito sa pagpupo.
sa likod o pagtai. Ang talas naman ng ilong, tumutukoy naman ito sa pagwiwi. Ang talas naman ng dila, tumutukoy naman ito sa regla o slipsticks na hindi kayo madungisan. Kaulungan na ito ng mga infection. Yan po ay sa kaulungan ng doktor sa espiritu. At yan ay magagamit ng mga taong matagal nang nagsipag-aral. Dahil mayroon lamang 3 letra ang merong buhay. Ito ay O at W at A. Ang isa, yung letrang A, ito ay tetragrammaton. At ang isa naman ay pentagram, W. At yung isa, yung letrang O, yun ang purong orasyon. Yung W, yun ang purong pentagram, mga segundo. Yung letrang A ay pentagram na siyang purong pisikal na katauhan. Nangahulugan ang pentagram ay universo. Nangahulugan naman ang tetragrammaton ay anak ng universo na purong pisikal na katauhan ang kahulugan ng tetragrammaton. Ang pentagram naman, ang kahulugan ay purong universo na mayroong mga segundo. At ang orasyon naman, ito naman ay ang oras na nalikha ang buong kasaysayan. Na siyang balanse ng ano? Sustento ng universo at tao na siyang nagpapalit-palit ng linya. Maaring maging universo ang tao, maaring maging tao ang universo. Nakahulugan ito nang nakatalikod sa alasaper at nakaharap sa alasaper, nakatagilid man sa alasaper, kaliwa man o kanan. Alin ang nakatagilid sa alasaper sa pisikal na katauhan? Kaliwa ka ng mga mata ang nasa harap. Kaliwa ka ng tenga ang nakatagilid. Ngayon, ang muling pagkabuhay paakyat sa langit, tumutukoy naman ito sa ilong. At yung mga nakayuko, tumutukoy naman ito sa bibig. Tumutukoy sa kaliwa kanang mga mata ang nakaharap at nakatalikod. Sa kanang mata ang nakadilat. Kaliwang mata naman ang nakapikit na siyang nakatalikod. Ang nasa kaliwa kanan naman ay tumutukoy sa tenga. Ngayon, ang ilong ay tumutukoy sa alak. Ang bibig tumutukoy sa tinapay. Okay? Opa. Yan. Upload ko to. At wala akong pang-edit. Kaya kung ano ang sumakit sa isip ko dahil sa kapanahonan ng proseso ng aking kapanganakan, magsisimula sa proseso at paunawa ang narito po kung bakit ang kalendaryo ay mayroong year of the snake, year of the ngayon ay horse ngayon, year of the horse. Dahil tayo po ay hindi na magmumula sa tao ang evolusyon. Magmumula na sa universo ang evolusyon, kaya pipiliin natin ang pinaka-original na binhi, nakapantay ng sperm cell at egg cell. Egg cell. Alin? Kung sa tao ay sperm cell. Tandaan, kung sa universo ay ahas. Alin ang pinakamahalaga? Arin ang tinutukoy sa ahas. Ang talas ng pag-iisip na kahit wala kang mga braso at binti, kaya mong kumilos sa pamamagitan lang iyong imahinasyon. Kaya mong pakilusan ang buong pisikal. At kaya mong makipag-usap sa pamamagitan ng karunungan. At yan ang pinaka lason sa katuruan. Ang kamandag ng ahas ang isang pinakalason sa katuruan na kayang tupukin ang mga traidor na tao kapag traidor. Dahil sa katuruan, ang pinakalason ng ahas ay hindi po sa laway nagmula. Ang pinakalason ng ahas ay karunungan na hindi kayang madakot ng sinumang nangangahas. Hindi po nagmula sa pangil ng ahas ang lason. Nagmula po ang lason sa karunungan. At ang karunungan ng ahas ay purong pag-iisip na siyang pinakamalakas na ginagamit din ng mga nag-perform sa entablado. Panoodin niyo lang. Yung pinakamatalas, ito po ay nasa evolution po ito ng 10
buwan sa aking pagsisiyasat dahil ako ay katulad din naman ng hurado na ituturo ko sa inyo aking natutunan sa aking panonood sa inyong linya. Okay. Espiritu Maxim. Kompleto ito. Yung panimula, yung mabigat na bagay, tumutukoy po ito sa pag-iisip. Yung maso, ito po ay pinagdugtong na kaliwa ng mga mata. Maso. Yung espada ay yung itak. Tumutukoy naman po ito sa dila. Talas ng dila. Tapos, yung panggarod, tumutukoy naman po ito sa iyong braso. Tapos yung tubig na binubuga, tumutukoy naman po ito sa iyong pisikal na katauhan kung saan kayo ay nagmumoist o kaya pawis. Yan po ay aking pagtuno para hindi maligaw ng landas yung mga ating pinapanood na sinusuportahan sa YouTube. Maganda lahat ng aking napapanood. At ako ay nainganyo. Yun ang aking kaulugan ng pagtuno. Katulad ng gitara, itutuno lamang kung nasaan na eksakto yung puntong panahon dahil yun lang naman ang katanungan. Nasabi, guro, maaari bang ituro sa akin kung nasaan ang eksakto yung puntong aking gawain sa aking kapanahunan na ako ay isa pa lamang nasa prosesong sanggol ng aking ina sa sinapupunan ng aking ina na ako ay kinakalinga upang hindi ako magkamali ng landas. Simple. Sila pinapanood ko at aking natutunan. At ang kanilang mensahe ay akin din na-receive. Ito po ay nasa kapanahunan po ito ng 10 buwang proseso. Ngunit hindi na po sa tao ang panibla. Ang pinakatono o pinagbabasihan, tumutukoy lamang po ito. Magsisimula sa tao. Proseso sa tao. Dahil sa tao po, tayo ay naproteksyonan. Ang unang buhay ay mula sa ama. Tayo ay dumiretso sa ina. Tayo pa rin ay buhay ay hindi tayo namatay. Purong karunungan yon. At mula naman sa ating ina, tayo naman dumiretso naman sa ating ama. At tayo ay buhay at hindi rin tayo namatay. At tinanggal din ang ating nasa katauhan na siyang nagsilbing pangaliw at nailibing sa lupa. At tayo ay buhay. At tayo ay dumating na naman, bumalik naman tayo sa ating ina. At tayo naman ay buhay hanggang sa tayo ay dumating na sa usang gulang na tayo ay kapantay na ng ating ama. At yung bandalya sa ulo, ito po ay purong karunungan ang tinaglay. Purong kalinisan, universo, pag-iisip, na siyang pinakatono ng kapanganakan, na siyang nasa bunbunan, kung saan nakikita ang liwanag kapag kayo ay pamanganak na ng tuluyan. Palaging kapanganakan lang ninyo, kapanganakan nyo lang ang inyong pinakatono. Hindi kayo maaari yung palagi yung tinatanaw yung malayo, hindi yun ang kasagutan. Yung nasa isip nyo, yun ang kasagutan. Katalinhaga, kahit alin dyan ang, ang apat na tanda ng talinhaga na apat na palaisipan ay isang talinhaga. Ngunit ang kasagutan, ang siyang pinakatalas na ikalima, ang pinakakasagutan ng talinhaga. Kung saan hindi kayo masisintonado na siyang talas na rin ng dila, talas na rin ng ilong. Balik sa bunbunan, na siyang pag-ihip, kada bukang bibig, mula sa kaisipan, dediretso sa talas ng pag-iisip, dediretso naman sa dila, dediretso naman sa talas ng ilong, pasok sa bunbunan, para mo na rin nilunasan ang iyong sarili sa iyong sariling buntong hininga na katuruan. Kaya lahat na niya ay makakalas kapag kayo ay marunong na magsalita ng klaro, kahit na Bicol, lingwahe, Tagalog, English, at Tagalog, wika, English language. Dahil lahat na niya ay na-translate na. Dahil ang totoong tagapagmana ay klaro kung magsalita at naiintindihan at mayroong espiritong gabay. At ang purong katuruan ay magmumula ito sa mismong universo, akyat, tahanan at lupain. Lalabas. Ang lahat ng bumagsak ay umakyat bilang tahanan at tahanan. Ang lahat ng bumagsak na gumapang na nabigyan ng sumpa sa atin ng Eden, ito ay umahon, umakyat o tumayo sa pamagitan ng tahanan. Tahanan, gato, tahanan. Sa aming tahanan to. Mahirap lang kami. Hindi kami mayaman. Kaya, hindi ako mayabang na tao. At hindi rin ako nakangad ng yaman. Dahil ito ay pagsubok lang
kung ako ay meron ding talento. Dahil meron akong trabaho, kaso nga lang, wala pa akong yaman. Kaya pinag-isipan ko, dahil kailangan ko maghanap ng trabaho. And then, lahat ng bumagsak, ito ay aon sa pamagitan na ito ng tahanan, pagtayo, kaudungan ito ng rapture. Tahanan, nakatayo, kaya yung lahat ng tumayo ay lumabas. Tao. Lahat ng gumagapang mula sa universo dahil ang universo ay tinatapakan. Ang universo ay umahon sa pamamagitan ng tahanan. At ang tahanang umahon ay ito ay lumabas sa pamamagitan ng tao. Kung kaya't wala nang natira sa universo, wala na ring natira sa tahanan, tanging ang taong nakikita nyo, yun na mismo ang orihinal na tao. Hanggang sa paunti-unting natututunan ng tao na makisalamuhan ng normal, katulad ng ordinaryong tao na dating kapanahonan. Hindi lahat ng oras tayo ay nabubuhay. Hindi rin lahat ng oras tayo ay namamatay. Ang kahulugan ng namamatay, tayo ay natulog. Kahulugan yun ng pagkamatay. Kahulugan na ng buhay. Kahulugan naman ito ng pagising. Kahulugan ng sementeryo, ikaw lamang ay natulog. Isip. Kahulugan naman ng impyerno, ikaw lamang ay nagising. Katauhan. Ang pinakatuno ay talas ng pag-iisip, talas ng talastas ng dila, talas ng ilong, o talas ng pisikal na katauhan, ang talas ng talastas ng pag-iisip. Hindi ko kasi na-i-post sa dahil ni-video ko lang, na-delete na ito. Nakanganda na sana ng aking binibidyo. Ito ay sa lihim na kasaysayan. Ikaw ay mag-aaral. Ikaw ay makakapagtapos din ng kolehiyo sa lihim na kasaysayan. At ikaw din ang magkakaroon ng trabaho. Anong trabaho mo? Yan na mismo na doktor sa espiritu. Yung iba ay mga performer, yung iba ay mga aliw, yung iba ang mga awit, entertainer, yun po ay mga nag-aral sa lihim na kasaysayan. Yung iba ay tagapagturo. Hindi po basta-basta ang lihim na kasaysayan. Yan po ay isang eskwelahan na kayo ay maaring makapagtapos ng pag-aaral, kayo ay maaring maging performer. Depende sa inyong pipiliin kung kayo isang magiging mga awit, tagapagturo, o doktor sa espiritu. Yan po ay isang universidad na matagal nang itinatag. Ngunit ang nariyan ay puro mga basag-basag na mga salita na kahulugan na universo ang tinataglay na kailangan yung buuhin sa inyong kapanahunan. Ngunit kinakailangan yung matibay na pananaw. Dahil kapag walang tibay na pananaw, yung nasa paligid nyo, yun ang mga tukso na kahulugan. Ang isa sa inyo ay pagkakanulo ako. Ito po ay kaunting katuruan tungkol po ito sa Last Supper. Ang Last Supper po na tinutukoy, hindi po Last Supper na kayo ay papatayin. Ang Last Supper po, yun ay huling ano? Alay ako. Huling kapanahonan nyo na wala pa kayong asawa. Yun ay sa pag-aasawa po ito. Kung saan mag-uusap-usap kayo, yun po ang Last Supper. Ang hulugan, araw yun ang kasal. Baka hindi yun ang mali kasi ang nasa Ang naroon kasi puro pamarusa. Ang pinaka-original na Last Supper, sa panahon na kayo ay isa pa lamang binata at wala pa kayong anak, ay wala pa kayong asawa. Sa oras ng pag-aasawa, yun po ang Last Supper. Yun ang huling hapunan ninyo, kasama na ang inyong buong angkan. Pagkatapos kayo ay ikakasal, hindi po yung pagpako sa krus na pinapatay. Yun po ay gown. Kung pulang kulay ang tinutukoy, ibig sabihin yun po ay babae. Dahil yun sa menstruation ng babae, yun po ay babaeng may gown. Kung kayo ay mulat sa katotohanan at hindi kayo natulog, maghapon magdamag, na siyang depensa nyo at may papamanan nyo sa inyong angkan. Katulad yan ng food fasting. Ang pag-food fasting ay paggamit lamang ito ng pag-iisip, pakiramdam, katauhan. Ang food fasting ay mula sa ama ay hindi nakain, isip. Mula man sa ina ay hindi rin nakain, puso.
Mula rin sa universo ay hindi rin nakain katauhan. 3 araw. Tapos fasting. Aking na ayos na ang kahulugan ng Last Supper. Kahit nasa araw ng mahal na araw, ito po ay naayos ko na. Kaya hindi na problema. Patuloy lang sa gamot. Dahil yan ay kanya-kanyang kategorya. Kaya nga mayroong pentagram at tetragram itong ginagamit. Dahil may kanya-kanyang kategorya ang bawat tao. At sa ngayon, kahit anong i-vlog mo, yan ay legal sa YouTube. Basta kaligayahan ng tao, hindi yung kainggitan sa kapwa. Yun. Araw yun ang kasal. Ang kahulugan ng Last Supper, kayo po ay mag-aasawa na. At yun, na mismo, na kayo ay aayusan, hindi kayo sasakit, bibigyan sakit, ayusan, at kayo ay kakasal. Kahulugan ng gown, yung krus. Nakagawa na babae. Yung nakaitim naman na uniforme, kahulugan mo ito na lalaki nakatuxedo. Yung kahulugan ng angkan. Araw yun ang kasal. Sana pagdating ng panahon, matutunan nyo rin pag-aralan. Dahil nakakarating sa akin ang mensahe mula sa malayo, katulad ko rin. YouTuber din, mga sikat na. Katanungan lang naman yung kung saan ang kanilang linya sa kanilang kapanahunan at akin ang naituro sa Espiritu, gabay. At sila ay pinapanood ko. Kaya, salamat sa inyong mga request na ako ay mag-vlog. At pagdating ng panahon, ang gusto ko kasi, gitara at kanta. Kaso nga lang, ako ay sinubok din naman. Dahil ako ay kasali din naman sa lihim na kasaysayan. Ito ay pagsubok sa akin. Kahulugan ng doktor sa espiritu. At kahulugan din ng pagtuturo. Kahulugan din ng mga awit. Nagawa ko ng kantahin ang kanta ng mga awit. Nagawa ko na rin ituro ang katuruan ng takapagturo. Nagawa ko na rin ngamutin ang kahulugan din ng isang manggagamot. Ito po ay nasa proseso lang po ito. At yung Spiritumoxin ay ito po ay magandang kalidad ng Spiritumoxin na talandro. Kung meron man kayong talandro, ito ay maganda. Ito ay kahulugan na ito na ikaw ay pinanganak na ng iyong kaparis o ay pinanganak ka na ng universo. Ginagamit ang Spiritumoxin mula sa universo, ahon ang universo, baya at lupain. Ahon ang universo, tahanan. At ang tahanan, ang universong bumagsak, ito ay ahon, tahanan. At ang tahanan ay lalabas, ito mismo ang tao, yun ang Spiritumoxin. Nakikisla mo ang normal na parang normal na tao. At yun po ay kumpleto ang uniforme at hindi nahuhubaran. Dahil meron mga taong nagipag-video callan sa tao. Tapos pinapakita yung katauhan. Ganyan din ang ginawa ko. Para makita nyo. Kapag ako mag-isa, meron din akong katauhan. At hindi ako Ngayon, 23 minutes 46 7. Alas 10 ng gabi. Ano picture lang ko yan? 16 or 15? 15? Ito ang request. Sana magustuhan nyo ang aking, dahil ito ay sa aking nakalipas na panahon na aking pinag-aralan. Matagal ko nang kinalimutan sana dahil natuklasan ko isa lamang 3 letra ang lilitaw sa oras ng kapanganakan mula sa lihim na kasaysayan. At kapag lumitaw na ang musika, ang kanta, ito ay mga musikerong angkan. Yun pala mga pinakapanimula na kayo ay mag-aaral na ng pinakaklarong salita at maiintindihan nyo na paunti-unti katulad ng isang sanggol na kayo ay mananatili sa loob ng tahanan. Paunti-unti nyo bubuuin muli ang inyong sariling panahon katulad ng pag-aaral sa pisikal na katauhan na kahulugan ng siyensya ng science. At paunti-unting nagiging klaro ang lahat ng salita at naiintindihan ang iba't ibang lingwahe. Kaso nga lang, yung mga tao ay hindi man lang namulat sa katotohanan. Palagi silang, kapag nakita nila yung taong
nagpe-perform sa entablado, wala laging nasa isip nila, puta, purong sa demonyo yan. Hindi tinatabla ng bala ng baril. Purong sa demonyo yan. Purong sa demon. Hindi yun po. Isa lang ang lumikha. Diyos Ama. Saan kayo kumuha ng demonyo? Diyos Ama ang lumikha. Ang Diyos Ama ay may kumpletong pahina ng buhay. Kumaliwa ka man o kumanan o gumitna, Diyos Ama pa rin ang lumikha. Nangangahulugan yan lamang ang mga kategorya o linya na ginagamit na rin sa pentagram. Para hindi magkamali-mali ang isang tao. At yung mga segundo sa paligid, yun ang kahulugan. At pentagram, mapupunta sila sa eksaktong panahon na hindi sila nagkamali. Yun ang kaganda ng kaayusan. At ang hindi pagtangkilik sa yaman, ang pagtangkilik sa pananaw, hanggang sa paunti-unti kang nabubuhay. Kapantay na yung pag-iisip, nakapagsalita ka ng klaro at nakakilos. Hanggang sa malikha ng universo, hanggang sa paunti-unti ka nang lilikha ng material na bagay, para sa iyong sariling kapanahunan pagdating ng panahon na hindi ka na mauubusan ng yaman. Naintindihan ha? Kung bakit hindi ko tinangkilik ang yaman, tanungin niyo na lang sila. Napakarami nilang pinagdaanan, katulad ko rin naman. Ngunit pagdurusa lamang ang naranasan ng isang taong mayroong pananaw sa buhay, dahil lahat ng tao ay naisiparit na sa limang tanda ng pag-iisip. Mayroong mga barrier kada tao. Lalaki, babae. Bawat isang tao ay mayroong barrier. Mayroon father name at mother name at midwife name. At sila ay may mga barrier na pinakadepensa. Yun ang buong katotohanan. Nang limang tanda ng pag-iisip ay naisiparit ang anak, purong anak ng ama, purong anak ng ina, purong ama, purong ina, purong universo ang talas ng pag-iisip. Ngayon, ganda ng aking nasa. Ngayon, ang apat na tanda ng pag-iisip, mayroong salitang ama, mayroon naman salitang mama, mayroon namang salitang uwa, mayroon namang salitang aho. Ngayon, ang aho ay ito ay sama. Pagbubuhat ito ng mga bigat na bagay, ang uwa naman ay sa mama, dahil ito ay bungangera. Ito ay uwa. Uwa ng uwa ang mama, dahil bungangera. Samantalang ang ama naman ay hindi naimik, dahil ito ay nagbubuhat ng mga bigat na bagay. At ang uwak naman ang siyang matalas ng pag-iisip, na siyang unibersong kinaroonan, na siyang tagapagpaunawa kung ano ang tinutukoy ng uwa, at kung ano rin ang tinutukoy ng aw, kung ano ang tinutukoy ng ama at mama. Yan ang talas ng pag-iisip. Kung mayroon kayong bandales sa ulo, ito ay pinakamahalagang katuruan. Sila po na mga YouTuber na pinapanood nyo sa internet, sila po ang mga dakilang tagapagturo. Meron dyan pang aliw, at lahat ng yan ay sanggol lamang ang pinagbabasihan. Ang pinakagiya sa kahulugan ng pagbablog, lahat ng kategorya ng katuruan, ito po ay kapanahon na kayo ay pinanganak bilang isang sanggol. Inaliw nyo ang ama at ina at natanggal ang pagod at puyat. At sa nakalipas na panahon, nagbagong buhay na ako ng tuluyan. Noong kapanahonan, ako rin ay tawag ng laman. Tandaan nyo. Ngunit ako ay nagbagong buhay na ng tuluyan. Tawag din lang ako noong kapanahonan. At hindi ko itinatanggi. Dahil ako ay isang lalaki. Isa akong tawag ng laman ng kapanahonan ako. Yan ang buong katotohanan. Nagbagong buhay ako sa nakalipas kong panahon. Kaya, ito mismo ang achievement. Sa nakalipas na panahon, ang isang tao na hindi naturuan ng tama ay nagiging tawag ng laman. Ngunit ang tao na naturuan ng tama ay nalilihis sa kahulugan ng tawag ng laman. Yan ang kahulugan ng Last Supper.
Yan ang sinabi nilang hindi ko daw alam ang nangyari sa nakalipas na panahon. Alam ko po ang nangyari. Dahil nagpapasapi ako. At ang astral projector papunta sa nakalipas na panahon dahil naroon ang hangganan. Ang pag-astral projector ay pinakamahalaga sa isang albularyo. Hindi kayo makakapagamot at hindi nyo mapapalawak ang inyong pag-iisip kung hindi kayo mag-astral projector. Astral projector at yun ay pagbalik sa nakalipas na panahon. At pagbalik sa nakalipas na panahon, gigisingin ang pinaka-original na pisikal na katauhan at yun ay ililihis ang landas. At kapag nalis ng landas, katulad nito, ibang tao naman ako na. Pag nalis ng landas, ngaring hindi ka magkaroon ng anak kung gustuin mo at hindi ka matukso sa babae. Kung ikaw man ay pagdating ng panahon ay bibigyan ng sakit lang naman ang ulo. Yun ang katotohanan na maaring matupad ng isang tao ang mga pangarap sa buhay. Kung alam mo, tatarantaduhin ka lang naman pagdating ng panahon. Kasi nakalipas na panahon ang pinakasusi. Kailangan talikdan ang lahat ng angkan. Kung pagdating ng panahon, sila lang daman ang dahilan, ang magiging dahilan ng iyong pagdusa. Ang nakalipas na panahon. Dahil ang aking pinag-aralan, mamumulat namang yung lahat ng pinag-aralan ko sa nakalipas na panahon. At yun ang kahulugan. Na hindi mahalaga ang buhay dito. Sa mismong kinaroonan ko, ang pinakamahalaga ay sa nakalipas na panahon.